Langit walang mali, people of TV. Dito ka tumambay lagi. Sa bawat palaro, dalay tagumpay. Kalapati mo, sa ulapang tunay na hari. What is up mga ka-ebong? Panibagong vlog na naman. Kamusta kayo mga ka-ebong at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At ang vlog natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol dito sa mga eggshells. Ayan. So, dami nating inipon ng mga eggshells. Ayan, no? 2 tray na. So, ano ba yan? Para saan ba yan? So, syempre dahil ang ating content ay tungkol sa pagkakalapate. So, alam nyo na kung para saan yan. So, sabi ng mga matatanda at eksperto sa larangan ng pagkakalapate, yan daw ay nagtataglay ng calcium. So, kaya naman ginagamit natin itong eggshells, pandagdag na supplement sa kinakain nila para madagdagan ng calcium yung kanilang katawan. So, paano ba ginagawa? Paano ba pinapakain ito sa mga kalapate? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya ano pang inaantay natin mga ka-ebong? Tara, so yung iba naman ang ginagawa, pagkatapos nilang dikdikin, hinahalo na nila sa pagkain. Ayan. So, iba nga dinalagyan pa ng mantika ba? O ganun. So, ako naman ito lang. Ganitong ginagawa ko. Dinidikdik ko, tapos pinapainit ko sa kawali. No? Para mag-brown siya. Kasi parang nai-sterilize yung mga eggshells. So mawawala yung mga mikrobyo at saka bakterya na kumakapit dyan. Kasi alam nyo naman ang mga dairy products, no? Tulad ng itlog, yung mga, lalo na yung mga galing sa manok, mataas ang risk ng bakterya. Tulad ng salmonella. Diba? Kung ang tao nga may nadadali na salmonella, diba? So, iniisip ko na dahil ito ay yung mga, syempre may tira pang mga itlog na puti dyan, yung kumapit na. So, may bakterya yan, pwedeng magkasakit yung mga kalapati natin. So, kung iinitin natin siya, medyo ma-sterilize siya, no? Tutustahin kasi natin to So, ma-sterilize yung mga eggshells, no? At kahit papaano, mamamatay sa init yung mga bakterya. So, para medyo mas safe tayo. So, ganun ang ginagawa ni Kaebo. Dik-dik lang. Mano-mano kaya matagal. So, pag ganito kadami, naabot ako siguro ng mga 30 minutes. Kakadikdik lang. Pagka naman tinusta natin yan sa kawali, sandali lang. Mga pinakamatagal na yung 10 minutes. Pinakamatagal na yung 10 minutes at nagbabrown na siya. Ayan. Tsaga-tsaga lang mga kaibong, no? Kumakain din ng oras to. No? Kaya minsan yung yung paggawa ng mga supplement, yung mga herbal, kumakain talaga ng oras. Kaya ito ginagawa ko to sa umaga habang tulog pa yung mga mag-ina ko. So hindi nila alam yung mga kalokohan ginagawa natin. Ayan. Ayan. Abang mayroon akong libreng oras, yung sinasamantala ko para gumawa ng mga ganito. Ayan. Tapos pag marami tayong ibon, sandalian lang to. Mga 1 linggo lang, ubos na. Ayan. So pagka meron ka nito, pwedeng hindi ka na bumili ng mga calcium na supplement. Although ako, meron pa akong ginagamit na calcium supplement bukod dito. Kasi hindi naman ito lagi-lagi meron tayong supply. So at least nakakatipid tayo pagka bibigay tayo ng ganito. Mga 1 week or 2 weeks, madami ring natitipid. No? Doon sa mga calcium supplement na binibili natin. Hindi agad mauubos.
Yan. Kasi alam ko yung mga binibigay ng mga calci block, no, sa mga lovebirds, tingin ko dito rin galing yun. Sa mga eggshell, kasi kulay puti yun eh. Talaga yung mga dinurog ng mga eggshell. Although di natin talaga napag-aralan yung mismong nutritional value nito, kung gaano ba karaming dapat ibigay. Ayan, so yun ang di pa natin napag-aralan. Kumbaga ano lang tayo, tansyahan. So kung sino man yung siguro makakapag-suggest ano ba yung tamang dami na binibigay sa mga kalapate. Kung gumagamit kayo nitong eggshells, pakishare nyo naman sa akin. Ayan, para na rin sa kalaman ng mga kaebong natin. Makakatulong yon. Alright, so tatapusin ko muna to, tapos mamaya pagka iinitin na natin, ipakikita ko sa inyo. At ito na nga kaebong. Tapos na nating diktikin yung mga eggshells. So gagawin naman natin, ipaiinitan natin sa kawali. Ayan. Ayan. So mga kaebong, gusto ko lang i-share sa inyo yung kasing eggshells, kapag ininit mo sa kawali, nangingitim yung kawali. Hindi ko alam kung bakit. Nagkokos siya ng pangingitim. Siguro may epekto yun dahil do sa calcium content nung eggshells. So kamukha nito, gumamit ako noon ng yung non-stick. So nayari ako kay Commander kasi nasunog ko yung non-stick na kawali niya. So yun yung nagiging epekto kapag pag ginamit ko yung pagka nag-init ako ng eggshells. Alright, ayan. So nagpapainit tayo ngayon, no? Para simulan na natin yung pag-iinit sa ating mga eggshells. Ayan, pag mainit na, pwede na nating lagay. Ayan. Ayan. So, halo-haluin lang natin yan, mga kaebong. Para magpantay yung sunog. No? Ayan. Alam nyo ba, mga kaebong, na yung isang eggshell ay nagko-contain ng 380 milligrams of calcium. Ano pa kaya sa isang ibon lang, maliit lang naman ang ibon, di ba? So, baka yung isang eggshell, sapat na yun. Sapat na yun para sa isang ibon, yung 380 milligrams. Alright, so ayan po mga kaebong, medyo nagbabrown na, pero hindi pa lutong-luto talaga. So dapat yung magiging brown nung ating ganyan. Dapat ganito yung magiging itsura. Yung lahat. So susunugin pa natin. Halo-haluin natin para magpantay yung kanilang sunog. So going back, yung mga ibon natin ay kailangan ng calcium para yan sa muscle contraction, sa nerve impulse. Yan. Sa mga buto, para matibay yung buto nila. So ang mga grains po ay medyo mahina ang calcium diyan sa mga grains. Kaya kailangan talaga may supplement sila na calcium. Kaya meron tayong mga binibigay sa kanilang mga supplement para sa calcium. Lalo na sa mga breeder po, no? Kasi yung mga breeder nga ay yan, mangingitlog. So kailangan matibay yung itlog nila, no? At saka yung kanilang magiging anak, magiging matitibay din kapag sagana sila sa calcium. Ayan. So ito pong ginagawa natin na pagbibigay sa kanila ng mga durog na eggshells, makakatulong to. At scientifically, may explanation dito. Hindi naman natin to ginagawa lang dahil gusto natin. So, meron talagang scientific explanation na ang eggshells ay nakakatulong dahil may rich in calcium ito eh. One of the cheapest, no? And the richest source of calcium is itong eggshells. Ang galing kasi 'di ba itlog ito eh. So parang ibinabalik lang din natin sa ibon. 'Di ba? Dahil ito itlog ng manok ito, yung mga
ginagamit natin sa bahay, yung mga itlog. So, tinatago natin, iniipon natin, tapos ginagamit naman natin sa kalapate. So, sustainable use of resources ginagawa natin. So, nakakatipid pa tayo dahil hindi na natin kailangan bumili o nakakatipid tayo sa mga supplements. Yan. So, hindi ko lang alam kung masama ba yung sobra, nakakasama ba sa mga kidneys ng mga ibon natin, hindi ko alam eh. Basta tinatansya ko na lang ang bigay. No, basta hindi naman sobrang dami kasi hindi naman nila kakainin lahat 'yan eh sa isang bigayan. So, inahalo ko lang budbud lang do sa kanilang pagkain. Ayan. So, marami paraan ng pagpapakain nito sa kalapate. Pwede yung ihalo sa pagkain, pwedeng hiwalay, no? Parang nakababad lang siya doon sa kulungan. Tutuka-tukain nila. Isa pa pala, maganda rin to sa digestion kasi para na rin to nagsisilbing grits, no? Parang nagsisilbing grits na rin to sa ating mga kalapate. So, sa kanilang bituka, makakatulong ito. Ayan mga kaebong, so makikita nyo, toasted na. Kahit pa paano siguro naman masasabi natin na na-sterilize na natin ito, yung kung ano mang bacteria meron, namatay na, no, dahil sa init. Ayan, kaya natin niluluto yung eggshell. Kaya hindi ko binibigay ito ng sariwa dahil baka masalmonella yung ating mga kalapate. Ayan. So, yan, pwede na yan. Mga tansya ko, 10 minutes na pagluluto. No? Halu-haluin nyo lang para hindi masunog. Ayan. Tsaka, ang suggestion ko, gumamit kayo ng lumang kawali dahil tsak na masusunog yung kawali ninyo sa bahay at magagalit si Commander. Ayan. Alright. So, dito ko natatapusin ang vlog. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli, ito ang inyong nervyosong pansier, Ebong Love TV. Keep safe. God bless. Bye-bye.